Sandamakmak na mga isda ang pinagtulungang hanguin ng mga residente sa baybay ng Barangay Paniman sa Karamuan, Camarines Sur. Napadpad doon ang samot-saring mga isda tulad ng espada, sapsap, talakitok at matambaka. Ayon sa uploader, itinuturing nilang biyaya mula sa dagat ang mga isda na kanilang nakuha. Bukod kasi sa pangkain, dagdag kita rin ito dahil pwedeng maibenta ang kanilang huli. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat mula sa 3 naarestong Nigerian national sa Bacoor, Cavite. Unang nahuli ang 2 suspect na nakuha ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy at mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sunod na aresto ang isa pang Nigerian na nahulihan naman ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang ecstasy. Ayon sa mga otoridad, kasama sa bahay ng suspect ang isa sa mga naunang naaresto, pero itinanggi niya ang akusasyon kaugnay sa ecstasy. Inaalam na ng PIDEA kung konektado ang 3 sa notorious na West African Syndicate. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kaugnay ng pagkamatay ng 2 Russian national habang nagsuscuba dive noong Huwebes. Ang kay CGS Batangas Commander Captain Erland Lapitan, kabilang sa mga inaalam nila ay ang kasanayan ng sa scuba diving ng mga nasawi. Kaugnay naman ng nasawing diver na wala ng mga braso ng matagpuan, ayon sa Coast Guard, nakita raw ng mga kasamahan nilang rescuer na inaatake ng mga pating ang biktima. Kasunod naman ang pag-anunsyo ng Quezon Provincial Tourism Office na bawal muna ang diving activities sa buong lalawigan. Binawi na rin ang tanggapan ng utos at humingi ng paumanhin sa idinulot na kalituhan. Nilinaw nilang sa halip na pagbabawal, inabisuhan na lang ang mga local tourism office na nakasasakop sa Isla Verde na paigtingin ang pag-iingat ng mga diver. Hindi na lang sa bansa nag-ikot ang senatorial candidates, may ibang nagtungo rin abroad. Nakatutok si Rafi T. Nakiisa si Jerome Adonis sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan sa Laguna. Naroon din si Congresswoman Arlene Brosas na isinusulong ang expanded maternity leave law, pantay na pasahod sa mga manggagawa sa buong bansa ang idiniin ni Atty. Sani Matula. Pondo sa libreng pabaon na linsunod sa pre-college law ang itinutulak ni Bam Aquino sa Cebu City. Nakipagpulong si Ronel Arambulo sa isang komunidad sa Rojas, Capiz. Tulong sa kabuhayan ng local vendors ang inihayag ni Representative Franz Castro. Tinalakay ni Danilo Ramos sa Capiz ang fish at rice situation. Sa Laguna, kinontra ni Atty. Jimmy Bondoc ang anyay kabulastugan ng pamahalaan. Pagpapaigting sa laban kontra droga ang isinulong ni Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bongo binigyang diin ang halaga ng sports at edukasyon sa mga kabataan. Pagsugpo sa katiwalian at korupsyon ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Itinutulak ni Atty. Vic Rodriguez ang death penalty sa kasong plunder. Advocacy raw ni Philip Salvador ang libreng gamot sa senior citizens. Si Senator Bong Revilla planong gawing batas ang pagbaba ng singil sa sinihan. Suporta sa mga mangingisda ang idiniin ni Leody de Guzman sa Zamboanga City. Seguridad sa makatotohanang impormasyon ang isinulong ni Gringo Onasan sa Batangas kahapon. Kahalagahan ng maunlad na agrikultura ang tinalakay ni Atty. Raul Lambino sa Pampanga. Suporta sa kababayang solo parents ang ibinida ni Senator Amy Marcos. Nanawagan si Kiko Pangilinan ng toll exemption para sa mga truck ng agri-products. Kahirapan at kontra-korupsyon ang isinulong ni Ariel Quirubin sa Cavite. Nag-motorcade at nag-ikot sa palengke sa Pasay si Senator Francis Tolentino. Si Ben Tulfo hinikayat ang kababaihang nakaranas na pang-aabuso na magreklamo. Si Congressman Erwin Tulfo isinusulong ang mas matibay na proteksyon sa OFWs. Proteksyon sa mga migranteng Pinoy ang inihayag ni Benher Abalos sa OFWs sa Hong Kong. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pagtatama po sa aming ulat kaugnay sa posisyon ni dating Senador Kiko Pangilinan sa issue ng PhilHealth funds. Tutol po si Pangilinan sa anyay unconstitutional na paglipat sa National Treasury ng excess funds ng PhilHealth. Ayon kay Pangilinan, ang pagkuha sa pondo ng PhilHealth ay hindi lang maling polisiya kundi malaking kasalanan sa taong bayan. Paumanhin po,
sa maling ulat kahapon. Kanya-kanyang hula na ang mga netizens kung sino-sino ang mga bagong housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa isinagawang MediaCon, nagbigay ng clue at mga dapat abangan ang ilang hosts ng PBB. May chika si Aubrey Carampel. Ready na ba kayong malaman kung sino-sino ang papasok sa bahay ni Kuya? May pa-sneak peek sa kanilang looks sa ginanap na MediaCon ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kahapon. May patis din ang mga OG PBB host sa mga makakasama sa bahay, kung saan may housemates na sparkle artists and star magic talents. May vlogger, may mga gumagawa ng teleserye ngayon. Gumagala pa rin sila, kaya mag-ingat kayo. Ilang days na lang, ikukulong na sila sa hotel. In preparation, Sa hotel arrest na muna sila in preparation para magkaroon sila ng mood na papasok talaga sila sa loob ng bahay ni Kuya. May kanya-kanya ng hula ang netizen sa mga posibleng housemates. Ramdam ang excitement ng PBB hosts with newest hosts, ang kapuso it girl ni Kuya na si Gabby Garcia at kapuso royal tropa ni Kuya na si Mavi Legaspi. Exciting yung magiging magic mix ng celebrity housemates. May bagong generation, may bagong tunog, but the same feels for Pinoy Big Brother. It was really part of my dream to see the house. Pero as of now, since ang task is to host, then I'll do my best to host. Malalaman na natin sa takdang panahon kung ano ba ang mga next task sa akin ni Kuya. Yeah. Si Mavi excited na magbigay ng online update sa bahay ni Kuya at thankful siya sa hosting tips from his co-host. I just want to make it as natural as possible, and I'm glad na again I'm going to be doing it with Alexa nga, because naturally magkaibigan na kami and we have good chemistry naman siguro. To learn how to balance the fun and when kailangan serious mode na, kasi there are times that you get carried away. Ang PBB theme song na Sikat ang Pinoy na unang nirelease 19 years ago, may bagong version na inawit ni Darren Espanto at Asia's Limitless star, Julian San Jose. Present sa Big MediaCon ang Kapuso and Kapamilya executives. Naroon sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC for Program Management Mildred Garcia. Gayon din, sina ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at Head of TV Production and Star Magic, Laurenti Diogi. Extra special ang edition this year dahil ipinagdiriwang din ng PBB ang kanilang 20th anniversary. March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Ang big reveal ng housemates gaganapin na next week. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.